Good news sa mga Pilipinong football fanatic. Ayon po sa ulat ng GMAnews.tv, pasok ang Team Philippines sa semifinals ng ASEAN Football Federation Suzuki Cup sa Vietnam. Ang kauna-unahang pagkakataon para sa ating kuponan. Tabla ang resulta ng laban sa pagitan ng Pilipinas at Myanmar na parehong naka-0. Samantala, inireklamo po ni Congressman Manny Pacquiao sa NBI ang dalawang dayuhan at isang Pilipina ng paggamit umano ng kanyang pangalan para humingi ng pera. Ang modus ng mga suspect sa report na ito. May bagong laban ng ating pambansang kamao. Yes, number 13. Pero hindi sa loob ng ring, kundi sa NBI, kung saan irereklamo ng congressman ng Sarangani ang 3 taong ginagamit umano ang kanyang pangalan at mga litrato sa paghingi raw ng donasyon sa publiko. Ang 3 ay kinilalang sina Tony Musso, Puerto Rican, Edward Gutierrez na isang US citizen at Pilipinang si Nora Lianiguez. Ang kwento raw ng mga ito, nakadiskubre umano sila ng mga gamot laban sa malaria at dengue. Itong mga taong ito na gumagamit ng pangalan ko na hindi ko alam. And then, without my authority without my knowledge na naglagay sila nag-post sila ng picture or donation sa internet na hindi ko alam. Ang lalong ikinapikon ni Pacquiao, may lakas ng loob para ang 3 magsabi sa NBI na ang staff pa ng kongresista ang di umano'y nangingigil sa kanila ng 20 million pesos para lang daw mabigyan sila ng appointment kay Pacman. Bagay na pinabulaanan ng kampo ni Pacquiao. Gate naman ng mga suspect, wala raw silang masamang intensyon. We're here to help people who are dying and suffering from malaria and from dengue. Ayon sa NBI, posibleng maharap sa reklamong swindling ang mga suspect. Para sa saksi, JP Soriano, nag-uulat. Sa ibang balita, 19 na balyena namataan po sa karagatan ng 100 Islands sa Alaminos, Pangasinan. Ayon po sa Alaminos Veterinary Office, nabibilang ito sa mga tinatawag na short-finned pilot whale. Posibleng napadpad lamang daw ang mga balyena roon dahil sa lakas na rin ng alon sa ninang low pressure area. Agad din silang itinaboy dahil lubhang mapanganib kung magagawi sila sa mababaw na bahagi ng 100 Islands. Samantala, isang race car na disgrasya at nagpaikot-ikot sa Chile. At silipin po ang behind the scenes ng shoot para sa latest makeup ad ni Taylor Swift. Nagpaikot-ikot ng 13 beses ang isang race car sa Atacama Desert sa Chile. Pero hindi ito exhibition, kundi disgrasya. Bumigay na pala yung isang gulong ng race car kaya nawala ng kontrol ang driver. Buti na lang at di naman daw ito malubhang nasaktan sa aksidente. Sa pakan, tulakan at balyahan ang nasaksihan sa loob ng parlamento ng South Korea kanina. Nagkainitan kasi ang ilang mambabata sa gitna ng sesyon tungkol sa kanilang national budget. Pilit pang hinarangan ng mga taga-oposisyon ng plenary hall para di makapasok ang mga taga-administrasyon. Tutol kasi silang maipasa ang kanilang national budget dahil daw sa malaking pondong inilaan para sa isa umanong maanumalyang government project. Makeup endorser na rin ang Grammy Award-winning artist na si Taylor Swift. Siya kasi ang bagong modelo ng isang brand ng cosmetics. Heavenly look raw ang ibibida ng 21-year-old pop star. Ang kanyang beauty tip, maging unique at huwag manggaya. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. At sama-sama natin saksihan sa kabila ng kanyang kapansanan, isang Pinoy amateur golfer nakikipagsabayan sa ibang magagaling na golfer. At ilang kapuso at mga QTV program ginawaran ng anak TV Seal. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.